Isang umaga ay nagising ang dalagang si Katrina ngunit nakapikit pa rin ang kanyang mga mata. Nag-inat pa siya ng mga baraso hanggang sa bigla nga siyang may nakapa sa kanyang tabi. Ano to? Bakit parang may mahabang matigas-tigas? At kinapapa nga ni Katrina habang hindi pa rin nagmumulat ng mata. Pakiramdam niya ay bakit mas lalong tumitigas ang bagay na hinahawakan niya. Teka, ano ba to? Takang tanong pa nga ni Katrina habang nananatiling nakapikit ang kanyang mga mata. Mas lalo pa nga niyang kinapa ang nasa kanyang tabi at unti-unti na nga siyang dumilat. At doon nga ay automatiko na nanlaki ang kanyang mga mata at napasigaw sa gulat. Sino ka? Ang ginagawa mo rito sa kwarto ko? Sigaw ni Katrina sa lalaking nakahiga sa tabi niya. Ano ba, natutulog yung tao eh? Ungol naman ng lalaki na siyang nagising dahil sa malakas na sigaw na iyon ng dalaga. Dagli namang ibinalot ni Katrina ang kumot sa kanyang katawan nang kanyang mapagtanto na wala siyang suot na kahit na anong saplot at bahagyang lumayo sa lalaki. Sino ka? Bakit ako nakahubad? Bakit ka laki niyan? Este, bakit ka nakahubad? Ano nangyari? Anong ginagawa mo rito sa kwarto ko? Pinagsamantalahan mo ba ako, ha? Sunod-sunod nga na sigaw nito sa lalaki. Tuluyan nang nagising ang lalaki at katulad sa reaksyon ni Katrina, ay agaran din na nanlaki ang mga mata nito nang mapagtanto ang sitwasyon na kanyang kinalalagyan ngayon. Teka, sino ka? Ano nangyari? Gulat na tanong din ng lalaki kay Katrina. Walang iya ka? Pinagsamantalahan mo ako? Singal pa nga ni Katrina at pinaghahampas nga niyang lalaki gamit ang kamay niya. Teka, sandali. Hindi kita pinagsamantalahan, aray! Depensa naman ng lalaki tumalis na nga ng kama upang makatakas sa mga hampas ng dalaga. Anong hindi? Kung hindi mo ako pinagsamantalahan, bakit nandito ako sa kwarto ko, ha? At bakit pareho tayong walang mga saplot? Bulalas pa nga ni Katrina. Natigilan naman ang lalaki. Sandali, bahay mo to? Takang usal nga nito. Oo, at isusumbong kita sa mga pulis dahil bigla ka na lamang pumasok dito para pagsamantalahan ako. Hindi nga kita kilala eh. Teka lang miss ha, dahan-dahan ka naman sa mga pagbibintang mo. Una sa lahat, hindi kita pinagsamantalahan. Nandito ako dahil bisita ako. Nalasing ako kagabi. At napahinto naman sa pagsasalita ang lalaki na ani mo'y inaalala pa kung anong nangyari. At pumasok ako sa isang kwarto para matulog. Malay ko ba, na kwarto mo pala talaga to. Basta, naramdaman ko na lang na may humahaplos na sa katawan ko habang nakahiga ako. Paliwanag na ng lalaki. Ano? So sinasabi mo na ako pa tong nang molestya sa'yo? Hindi makapaniwalang bulalas naman ni Katrina. Isusumbong talaga kita sa mga pulis. Pagbabanta pa nga ni Katrina sa lalaki. Ma'am Katrina, biglang tawag ng isang boses na siyang dahilan upang magpanik sina Katrina pati na nga rin ng lalaking hindi niya kilala kung sino. Si Yaya Belen. Hindi na tayo pwedeng makita. Nagpapanik pa nga na bulalas nga ni Katrina sa kanagmadaling kumilos para magbihis. Ano ba? Bilisan mo, magbihis ka! Angis pa nga niya sa lalaki at ibinato rito ang mga damit nito. Tinampot naman kaagad ng lalaki ang mga damit niya at nagmadaling nagbihis habang si Katrina ay mabilis na napaiwas ng tingin at mabilis na nga lamang din na kumilos. Ma'am Katrina! Sigaw muli ng isang boses na siyang nasa labas nga ng pinto at doon nga ay kumatok na nga ito sa pinto. Ma'am Katrina, gising ka na po ba? Tanong nga ng isang boses. Magtago ka. Pabulong na sigaw nga ni Katrina sa lalaki nang makita nga niyang doorknob ng pinto na ani may bubuksan ng kanyang Yaya Belen. Bilisan mo. Mahinang utos nga niya sa lalaki at marahas itong tinulak sa loob ng malaking kabinet at sakto naman ang pagbukas ng pinto. Ma'am Katrina, ayos ka lang po ba? Tanong nga ng kanyang Yaya Belen sa kanya. Yaya! Opo, ayos lang po ako. Aligagang sagot naman ni Katrina. May kaaway ka po ba? Naririnig ko po kasi yung sigaw mo kanina eh. Usisa pa nga ng Yaya habang iginagalang paningin sa loob ng kwarto. Pasimple namang sumandal si Katrina sa cabinet habang kinakabahan. Ano yun, Yaya? Kausap ko po kasi kanina sa phone yung kaibigan ko. Medyo, ayun,
Sinermonan ko po dahil hinayaan ko malasing ng husto kagabi. Palisot naman ni Katrina. Ganun po ba? Opo, may kailangan po ba kayo, Yaya Belen? Tanong pa nga nito. Pinapacheck po kasi ng daddy mo kung gising ka na ba. Nakahanda na po kasi ang almusal. Gusto niya po yata na sabay-sabay kayong kakain ng bisita niyo. Lalo na't hindi mo pa po sila nakikita kagabi dahil umalis ka para magpunta sa bar. Sabi naman ni Yaya Belen. Ganun ba? Sige po, Yaya Belen. Mag-aayos lang po ako sandali at susunod na rin po ako. Tanging nasabi na nga lamang ni Katrina at marahan ngang inescortan ang kanyang yaya palabas ng kwarto. Nang makalabas na nga ang yaya niya ay makihina siya ng maluwag. Bumukas na nga rin ang cabinet kung saan nagtatago ang lalaki at lumabas na nga rin ito doon. Mabuti naman at hindi tayo nakita. Usal nga ng lalaki na may nakahinga na nga rin ng maluwag. Pero nabanggit niya na pinatawag ka ng daddy mo para kasabay ninyong mag-breakfast ang bisita niyo? Ibig bang sabihin baka i-check yung guest room kung saan yung alam nilang tinulugan ko kagabi? Oh, ano bang hinihintay mo dyan? Lumabas ka na bago ka pa mahuli ni Yaya Belen na nandito sa kwarto ko. Singhal nga ni Katrina sa lalaki. Walang kahit na anong salita naman. Nanilisan ng lalaki ang kwarto. Humugot ng isang malalim na buntong hininga si Katrina nang ayusin niya ang sarili at tumambas na nga rin ng kwarto. Good morning, Daddy! Masiglang bati kunwari ni Katrina sa kanyang ama nang magtungo nga siya sa dining area kung saan naroroon ang isang lalaking kasing edad lang ng daddy niya at ang lalaking siyang pumasok sa kwarto niya kagabi. Good morning, anak. Mabuti naman at gising ka na. Maupo ka na at sabay-sabay na tayong mag-almusal. Usal naman ang daddy ni Katrina sa kanya. Naupo na nga si Katrina at naglagay na nga ng pagkain sa kanyang pinggan. Napasilyap naman siya sa lalaki at nang magtamang mga mata nila ay inismira niya ito. Marvin, totoo nga pala talaga yung mga narinig ko na maganda ang anak mong babae. Biglang komento naman ng isang lalaki sa ama ni Katrina. Kanino pa po ba magmamana? Siyempre sa gwapo niyang ama. Pagyayabang pa nga ng daddy ni Katrina. Siya nga pala anak. Siya si Tito Willie mo. Kung natatandaan mo pa siya, matalik ko siyang kaibigan pero ngayon na lang ulit kami nagkita. Dahil lumipat na sila rito sa Manila. Kagabi sila dumating para bumisita. Kaso wala ka kaya pinilit ko sila na dito na lang muna magstay para makita ka nila ngayon. Baling na naman ni Katrina sa kanya. Dalagang-dalaga ka na. Ang natatandaan ko maliit ka pa nung huli kitang nakita. Ngayon malaki ka na at kasing ganda ka ng mami mo. Nakangiting puri naman ni Willie sa dalaga. Subalit biglang nabalot ng katahimikan ng hapagkainan. Siya nga pala. Ito nga pala ang anak ko, si Dave. Noong mga bata pa kayo madalas kayong maglaro dati kapag nadalaw kami sa inyo. Pag-iipa nga nito bigla sa usapan at ipinakilala na lamang niya ang anak niyang binata. Tito Wilson, masaya po ako na dumalaw po kayo sa amin ni Daddy. Pasensya na po kung wala po ako kagabi ha. Kasama ko po kasi mga kaibigan ko eh. Nakangiting sabi na nga lamang ni Katrina na hindi man lamang pinansin ng binata. O sige na kumain na kayong dalawa, Katrina at Dave, para mainom niyo na ang gamot niyo para sa hangover. Sabat naman ang ama ni Katrina kaya parehong napatingin sina Dave at Katrina sa mga gamot na siyang nasa gilid ng pinggan nila. Pareho kayong lasing na lasing kagabi. Sabi ni Yaya Belen, umuwi ka raw kagabi na lasing Katrina. Ito namang si Dave. Hindi ko akalain na mahina pala siya sa alak at mabilis malasing. Sana hindi na pala natin siya pinainom ng sobra kagabi, Willie. Ani pa nga ni Marvin na siya nga man ni Katrina. Ay, ayos lang po. Minsan lang naman po yun mangyari eh. Natatawang sambit naman ni Willie na siya nga man naman ni Dave. Katrina, nakiusap pala ako kay Dave na minsan bantayan ka. Sana maging magkasundo kayong dalawa. Maya-maya pa ay sabi nga ng daddy ni Katrina. Teka daddy, bakit kailangan po akong bantayan? Isa pa, hindi naman na po ako bata eh. Takang tanong naman ni Katrina sa kanyang ama. Kahit na Katrina, ikaw na lang ang meron ako. Masyado akong abala sa trabaho kaya hindi na kita binabantayan. Minsan nag-aalala na rin naman ako sa iyo
dahil babae ka pa rin. Paliwanag naman ang kanyang ama. Dad, hindi mo naman kailangan na mag-alala sa akin eh. Kaya ko na pang sarili ko, malaki na po ako at hindi na po ako bata na kailangan pang bantayan. Tsaka, kung babantayan mo lang din po ako, bakit hindi na lang po tayo mag-hire ng mga bodyguard ko? Bakit kailangan siya pang magbabantay sa akin? Naguguluhan pang tanong ni Katrina. Anak, wala akong tiwala sa ibang tao. Si Dave, may tiwala ako sa kanya dahil bukod sa anak siya ni Willie, na matali kong kaibigan. Magkakilala na kayo nung mga bata pa kayo, diba? Tugon naman ni Marvin sa kanyang anak na si Katrina. Pero Daddy, wala nang pero-pero anak. Nakangiting pagputol nga ni Marvin kay Katrina. Huwag kang mag-alala sa anak ko, Katrina. Mabait siyang tao. May respeto siya sa mga babae at sigurado kung aalagaan ka niya. Nakangiting sabat naman ng ama ni Dave na si Willie. Respeto? Samantalang pinasok ako niyan kagabi sa kwarto ko, mahinang bulong na nga lamang ni Katrina sa isipan. Ano yun? May sinasabi ka ba? Usisa ni Marvin sa kanyang anak. Mabilis namang umiling-iling si Katrina. Wala pa, Daddy. Matapos nga nilang kumain ng umagahan, ay sinenyasan ng dalagang si Katrina ang binatang si Dave. Nasundan siya nito. Walang angal na sumunod naman sa kanya si Dave at napunta nga sila sa garahe. So, ikaw pala yung anak ni Tito Marvin. Paninilang usal na nga lamang ng binatang si Dave. Ako nga, at tiyak ako magugulantang sila at magagalit kapag nalaman nila yung ginawa mo sa akin kagabi. Asik naman ng dalaga. Pwede ba? Hindi nga kita pinagsamantalahan kung ano man yung nangyari sa atin kagabi kung gusto mo rin yun. Belta naman ni Dave. Ha? Anong ginusto? Pwede ba? Lasing na lasing ako kagabi at hindi ko maalala kung anong nangyari. Una sa lahat, ikaw itong pumasok sa kwarto ko. Siguro sinadya mo yun mo. Dahil alam mong lasing ako kaya sinadya mong pasukin ang kwarto ko. Paghihinala pa nga ni Katrina kay Dave. Namutawi naman ang hindi makapaniwalang reaksyon sa mukha ni Dave. Hoy Katrina, huwag ka nga mambintang ng ganyan. Hindi mo ba narinig yung sinabi ng daddy mo kanina? Lasing na lasing din ako kagabi. Ibig sabihin katulad mo, hindi ko rin maalala kung ano yung mga nangyari. Basta ang alam ko lang, sa guest room ako pupunta. Malay ko ba? Nakwarto mo pala, yung napuntahan ko. And for your information, nandun na ako sa kwarto bago ka pa dumating. Basta natatandaan ko lang, may humahaplos na sa akin at hindi ko na alam kung anong nangyari. Litanya pa nga ni Dave. Pinapalabas mo ba talaga na ako ang nag-initiate sa nangyari? Singhal naman ni Katrina. Bakit hindi ba? Sabat naman kaagad ni Dave. Dahilan upang tarayan lang siya ng dalaga. Pero sa tingin mo ba, may nangyari sa ating dalawa kagabi? Maya-maya pa yung tagpa nga ni Katrina. Ewan, tipid na sagot naman ni Dave. Napabuntong hininga na nga lamang ang dalaga. Pwede kaya na walang nangyari sa atin kahit na pareho tayong nakahubad at magkatabing natulog? Bulong pa nga ni Katrina. Hindi ko alam. Pwedeng posible pero pwede rin namang imposible. Sambit na ni Dave. Bakit tila yata kalmado ka lang dyan? Palibhasa walang nawawala sa iyo eh. Singhal naman ni Katrina sa binata. Anong walang mawawala? Kung totoo mang may nangyari sa atin, edi may nawala rin sa akin. Nawala yung pagiging virgin ko. Buwelta pa nga ni Dave sa dalaga. Hindi naman nakaimik pa si Katrina at malalim na nga lamang na nag-isip. Hindi rin siya mapakali kung kaya't palakad-lakad nga siya sa harapan ng binata. Pwede bang mapirmi ka naman? Ako yung nahihilo sa ginagawa mo eh. Biglang suway nga ni Dave sa dalaga. Nakagat naman ni Katrina ang kuko niya bago niya hinarap si Dave. Basta ito lang ang sasabihin ko. May nangyari man sa atin o wala. Kalimutan na lang natin yung nangyari. Isipin na lang natin na hindi nangyari yon. Wika ni Katrina kay Dave. Kahit hindi mo pa sabihin sa akin, dahil yun naman talaga ang gagawin ko. Usal naman ni Dave sa tonong waring tinatamad. Hays! Kasalanan mo to eh. Kung saan na lang, hindi ka pumasok sa kwarto ko, hindi sana nangyari to. Muling sumbat naman ni Katrina sa binata. Sasabat pa nga sana si Dave kaso sakto namang palapit sa kanilang mga ama nila na sina Marvin at Willie.
Nag-aaway ba kayo? Tanong ni Marvin na siyang ama ni Katrina. Ha? Of course not. Hindi po kami nag-aaway. Kagad ang denay naman nila. Bigla rin niyang inakbayan ng dalaga at dahilan upang magulat si Katrina sa ginawa ni Dave. Actually, we are on good terms, right, Katrina? Tanong pa nga ni Dave sa dalaga kung saan pinakitaan pa nga niya ito ng isang peking ngiti. Hindi makapaniwalang tinignan ng dalaga si Dave. Ano itong ginagawa mo? Alisin mo nga yung kamim sa balikat ko? Mariin na bulong naman ni Kat sa binata. Makisabay ka na lang. Gusto mo bang malaman nila kung anong nangyari? Sige ka. Baka ipakasal na tayo nang wala sa oras. Pabalik naman na bulong nga ni Dave habang hindi pa rin nawawala ang peking ngiti sa kanyang mga labi. Mariin naman na napapikit si Katrina bago tumango. Totoo po yun. Okay po kami ni Dave. Plastic na wika nga ni Katrina sa kanilang mga ama na siyang tila ba natakot sa banta sa kanilang binata kaya nakisakay na nga lamang siya sa gusto nito. Mabuti naman kung ganoon. Kahit ang mga bata pa kayo noong huli kayong nagkita, ang mahalaga, hindi pa rin nagbabago ang turingan niyo sa isa't isa. Ani nga na naman ni Dave. Peking umitin naman lamang sina Dave at Katrina sa kanilang mga ama. At noong hindi na nga ito nakatingin sa kanila, ay kaagad na inalis nga ni Katrina ang braso ni Dave mula sa kanyang mga balikat at bahagya pa nga nitong siniko ang bewang ng binata kaya gulat na napangiwi nga si Dave. O siya, mauna na kami. Biglang paalam nga na naman ni Dave kina Katrina at Marvin. Katrina, huwag kang mag-alala. Madalas mo naman makakasama si Dave ulit tulad ng mga bata pa kayo. Akala ko nga first love niyo yung isa't isa eh. Baling naman ito kay Katrina. Kahit wag na. Puling naman ni Katrina bago niya muling pinakita ng peking ngiti ang kanyang Tito Willie. See you. Paalam naman ni Dave sa dalaga na ano na nang iinis pa nga, kaya naman sinamaan siya ng tingin ni Katrina. Simula ngayon madalas na tayong magkikita at magkakasama. Sana maging magkasundo tayong dalawa. Pahabol pang wika ni Dave, nang yakapin niyang dalaga na tila ba pinaninindigan nito. May ipakita sa kanilang mga magulang na maayos nga silang dalawa sa isa't isa. Huwag ka na sanang bumalik. Gigil pa nga na bulong ni Katrina sa tenga ng binata at simple nga niyang itinulak ito palayo sa kanya. Ingat po kayo, Tito Willie. Baling naman ni Katrina sa ama ng binata. Tuluyan na nga umalis ang mga kabrera, kaya naman bumalik na nga si Katrina sa kwarto niya at nagpagulong-gulong sa kama. Dahil sa inis na kanyang nararamdaman sa kasalukuyan. Kakainis siya. Pwisit talaga. Inis ng bulala si Katrina at pinaghahampas ang mga una na tila ba doon niya ibinuntong ang kanyang pagkairita sa binata. Ilang sandali pa ay bumangon na nga siya at kinuha ang kanyang cellphone na nasa loob nga ng kanyang bag. Sa kanya kinontak ang kanyang mga kaibigan. Makalipas ng ilang oras ay nagtungo nga siya sa isang bar kung saan nga siya madalas nagpupunta para kitain ng kanyang mga kaibigan. Nagtagpo sila sa isang private room ng bar at doon nga kinuwento ni Katrina ang nangyari. You mean, hindi mo alam kung may nangyari ba talaga sa inyo ng guy na yun o wala? Usisa nga ng kaibigan ni Katrina na si Bea. Yes, sobrang lasing ako kagabi kaya wala na akong maalala. Maliban doon sa hinatid ako ng driver namin pa uwi. At ayun, pumasok ako sa kwarto ko. Pagising ko, katabi ko na lang ang mokong na yun at parehas kaming walang suot na damit. Paglalahat pa nga ni Katrina, nabatid pa rin sa tono ng kanyang boses ang pagkainis sa binata. And that's it. Sabat naman ni Rowena na siyang isa pang kaibigan ni Katrina. Definitely, may nangyari nga sa inyong dalawa. Dagdag pa nga nito. It's not confirmed yet. Giyit naman ni Katrina. Kat, come on. Imposible na nangyari sa inyo. Ano yun? Pareho kayong lasing at siya nagkamali siya sa pinasukang kwarto, then nagising ka na lang. O kayong dalawa na magkatabi na sa kama habang walang suot na damit? Ano naman sa tingin mo ang ginawa ninyo para masabi mong walang nangyari sa inyo? Naghubad lang kayo at natulog ng magkatabi. You should accept it, Kat. You're not a virgin anymore. Nakangising litahan niya pa nga ng kaibigan ni Katrina na si Rowena. Too bad, Kat.
Hindi mo maalala ang masayang experience na yon. Natatawang komento pa nga ni Bea. Girls, pwede ba? You don't have an idea kung gaano ako na-upset ngayon knowing na possible nang may nangyari sa amin ng lalaking yun. Nakakainis. Bulalas pa nga ni Katrina at tumungga na nga lamang sa alak na siyang iniinom nila ngayon. Kat, dahan-dahan sa pag-inom. Mamaya malasing ka na naman at magkataon pa na nasa kwarto mo ulit yung lalaking kinukwento mo tapos biglang magkaroon pa kayo ng round 2. Sige ka. Natatawang pananakot pa nga ni Rowena sa kanyang kaibigan. Hays, nakakainis kayo. Hindi kayo nakakatulong eh. Singhal nga ni Katrina sa mga kaibigan niya. Parehong natawa na nga lamang sina Bea at Rowena dahil sa napipikon nilang kaibigan na si Katrina. Teka nga, sino ba yung guy na yan at parang inis na inis ka sa kanya? Maya-maya pa yung usisa nga ni Bea. Sobrang nakakapikon siya. At alam niyo kung ano mas worse? Sabi ni Daddy, babantayan daw ako ng mokong ngayon kaya madalas daw kami magkikita at magkakasama. Dismayado pang kwento ni Katrina. You mean magiging bodyguard mo siya? Tanong pa nga ni Bea. Not exactly, pero parang ganun na nga. Nag-aalala raw kasi sa akin si Dad kaya ngayong nandito na sa Manila si na Tito Willie. Kaya yun, pinababantayan ako doon sa childhood friend ko. As if naman close kami nun, sa tagal namin hindi nagkita. Ani ni Katrina. So kababatang mo palang lalaking naka one night stand mo kagabi. Gusto ko siyang makalala. Ako curious ako bigla sa kanya. Anong klase ba siyang lalaki? Gwapo ba? Sunod-sunod na usisa pa nga ng kaibigan ni Katrina na si Rowena. Huwag niyo na nga siyang kilalanin. Baka ma-turn off lang din kayo sa kanya. Anong ibig mong sabihin, hindi siya gwapo? Hindi siya gwapo, no? Pangit siya. Lahat ng pangit nasa kanya na. Kaya nga, ayokong tanggapin na may nangyari sa aming dalawa kagabi eh. Dagdag pa nga nito, pero ang totoo ay gwapo naman talaga ang lalaki. You know what, girls? Tara na nga. Let's just dance at magsaya tayo. Habang nagsasaya nga si Katrina kasama ang kanyang mga kaibigan sa dance floor, may napansin siya kaya napahinto na nga lamang siya sa pagsasayaw. Oh Kat, what's wrong? Tanong naman sa kanya ng kaibigan niyang si Bea. Kahit sandali lang ha, paalam na ni Katrina sa mga kaibigan niya kung saan nagtungo siya sa counter at doon nga natanong niya nang malapitan ng isang lalaking umiinom habang nakaupo sa stool chair. Dave? Gulantang at medyo malakas ang boses na banggit nga ni Kat sa pangalan ng binata. Dahan-dahan naman na lumingon sa kanyang lalaki at nakumpirma nga niyang si Dave ito. Ang ginagawa mo dito? Hindi makapaniwalang bulalas si Kat sa binata. Bakit? Bawal ba ako magpunta sa ganitong lugar? Ikaw lang ba ang may karapatang magpunta sa ganito? Piloso pong sagot pa nga ni Dave. Sa dami ng bar dito pa talaga? Tell me, ano ginagawa mo rito? Inutusan ka ba ni Daddy? Tanong nga ni Katrina. Hindi naman siya sinagot ng binata kaya lalo siyang nainis. Dave, sagutin mo ang tanong ko. Inutusan ka ba ni Daddy? Talagang nilakasan pa nga ni Kat ang boses niya para marinig siya nito. Dahil sa malakas na tugtog na siyang namumutawi sa buong bar. Mabuti pa, sa labas tayo mag-usap. Masyadong maingay rito eh, sabi ni Dave sa kahinawakan ng kamay ni Kat at lumabas na nga sila ng bar. Baka pwede mo nang sagutin ang tanong ko. Anong ginagawa mo rito? Pag-uulit na tanong pa nga ni Katrina sa binata. Inutusan ako ng daddy mo. Mabilis na sagot naman ni Dave. Sinabi niya sa akin na umalis ka nang hindi nagpapaalam sa kanya at naisip niyang sa bar ka pupunta. Sinabi niya kung saang bar ka madalas magpunta kaya nandito ako. Paliwanag pa nga ni Dave. Hays, hindi naman na kasi ako batang paslit para bantayan eh. Reklamo naman ni Katrina. Hindi ka nga bata pero babae ka pa rin. Nag-aalala lang sa iyo ang daddy mo. Usal naman ni Dave. Ano bang pakialam mo? Isa pa pinagkakatiwalaan ka lang ng daddy ngayon dahil wala siyang alam sa ginawa mo sa akin kagabi. Kapag sinabi ko sa kanya na pinagsamantalahan mo ko, ang kahinaan ko sigurado kung kasusuklaman kanya. Anas pa nga ng dalaga. So ikaw pala yung maswerteng guy na nakakuha ng virginity ni Katrina. Biglang salpot naman ang kaibigan ni Kat na si Bea. Parehong nagulat sina Dave at Kat. Bea, Rowena, ano pang ginagawa niyo rito? Sinundan niyo ba ako? Tanong pa ni Katrina sa mga kaibigan. Ngunit hindi naman siya sinagot ng mga to.
at napakunot na nga lamang ng noo si Katrina nang mapansin niyang tila ba natulala ang mga kaibigan niya habang nakatitig sa binatang si Dave. Hoy Kat, hindi ba sabi mo yung naka one night stand mo nakaka-turn off at pangit, pero bakit ibang-iba naman siya sa mga sinabi mo sa amin kanina? Tila ba wala sa sariling tanong naman ni Bea habang ang kanyang mga mata nakapukol pa rin kay Dave. Ha? Sinabi ni Katrina yon? Napangit ako at nakaka-turn off? Kunot mo ang tanong pa nga ni Dave sa mga to. Bea Rowena, ano ba? Umayos nga kayong dalawa. Nakakatampo ka Kata. Bakit sinabi mo yun sa amin kanina? Bea, ano ba yung sinasabi mo? Tumigil ka nga. Saway na nga lamang ni Katrina. Mas mabuti pang umuwi na lang ako. Makalasingin niyo pa ako tulad kagabi. Sabi naman ni Kat sa mga kaibigan niya. Itinuro naman ni Dave ang kotse niya at nagtungo nga roon si Kat. Ilang sandali pa ay sumunod na nga rin si Dave matapos nga niyang magpaalam sa mga kaibigan ni Katrina. Bakit ang tagal mo? Siguro nakapagharutan ka pa sa mga kaibigan ko, no? Pagsusuplada pa nga ni Katrina, sabi nata pagkapasok nga nito sa kotse. Bakit, selos ka? Ani naman ni Dave, nang paandarin na nga niyang kotse. Yak, ang kapal mo naman. Bakit naman ako magsiselos? Ano naman kagad ni Katrina. Malay ko ba? Kung nahulog ka na pala sa akin matapos nung nangyari sa atin kagabi. Pili yung saad pa nga ni Dave. Pwede bang huwag mo nang i-bring up ang tungkol doon? Sinabi ko na diba, na kinalimutan na natin dapat ang nangyari. Tsaka, anong baka nahulog ako sa'yo matapos ang nangyari sa atin? Asa ka. Anas pa nga ni Katrina sa binata. Mahinang natawa na nga lamang ang binatang si Dave. Malay ko ba kung dinedenay mo lang yung sinasabi talaga ng puso mo. Pangasar pa nga nito sa dalaga. Ang kapal talaga ng mukha mo. Singal ni Katrina kung saan hinampas niya ang braso ni Dave. Aray, huwag ka lang biglang nang hahampas dyan. Kita mong nagdadrive ako eh. Gusto mo bang maaksidente tayo? Reklamo pa nga ni Dave. Ay, sa kakainis. Asik na nga lamang ni Kat at iritableng nanahinik na nga lamang hanggang sa may hatid na nga siya sa bahay nila. Ilang araw pa nga ay madalas ngang sundan at bantayan ni Dave si Kat kahit saan man ito magpunta, habang ang dalaga ay lalo ngang naiinis sa binata dahil hindi pa rin niya maisip na may nangyari sa kanilang dalawa. Madali rin siyang mapikon dahil tila ba minsan sinasadya ni Dave na pikunin siya. Hanggang sa mga sumunod na araw ay sinubukan ng dalaga na iwasan ng binata kung kaya't hindi na muna siya lumalabas ng bahay at nanatili na nga lamang sa kanyang kwarto. Ma'am Katrina! Tawag nga ni Yaya Belen sa dalaga habang kumakatok din siya sa pinto ng kwarto nito. Binuksan nga ni Kat ang pinto at bumungad sa kanya ang kanyang yaya na may dalang tray ng pagkain. Dinala na kita ng pagkain. Hindi ka pa kasi lumalabas ng kwarto simula pa kaninang almusal. Nag-alala ako kaya naisip kong hatiran na kita ng pagkain. Ani pa nga ni Yaya Belen sa dalaga. Salamat po Yaya Belen. Nakangiting tugon naman ni Katrina at kinuhang pagkain. Alam kong iniiwasan mo si Sir Dave pero wag mo naman sanang pabayaan ang sarili mo. Usal pa nga ni Yaya Belen dahil upang matigilan si Katrina. Nagpunta siya rito kanina pero hindi siya nagabalang puntahan ka rito sa kwarto mo kulitin. Naghintay rin siya pero umalis na rin siya kanina lang. Dagdag pang sabi ni Yaya Belen. Hayaan niyo na nga po siya Yaya Belen. Tanging nasabi na nga lamang ni Katrina. Hindi nga nagtagal ay nagpaalam na nga rin si Yaya Belen sa kanyang alaga. Kaya muling naiwan na mag-isa si Katrina sa kanyang silid at sinimulan na nga rin niyang kainin ang dinalang pagkain sa kanya ng kanyang yaya. Maya-maya pa ay biglang tumunog ang cellphone ni Katrina at nang tignan niya ito ay unregistered number kaya kumunot ang noo niya dahil wala siyang ideya kung sino ang tumatawag sa kanya. Ngunit dahil sa kuryosidad ay sinagot na nga lamang niya ang tawag at ganun na nga lamang nananlaki ang mga mata niya sa gulat ng marinig niya ang boses sa kabilang linya. Hanggang kailan ka ba magtatago dyan sa kwarto mo para lang iwasan ako? Sabi ng lalaki sa kabilang linya. Dave? Paano mo nalaman ang number ko? Punong-puno ng pagtatakang tanong nga ni Katrina sa binata na siya pala ang tumawag sa kanya. Lumabas ka, may pupuntahan tayo.
Sabi pa nga ni Dave sa kabilang linya. At bakit naman ako sasama sa Ber? Pagmamatigas naman ni Katrina. Lalabas ka? O aakyat ako sa bintana ng kwarto mo para puntahan ka? Pagbabanta pa nga ni Dave. Kaya naman dali-daling napatayo si Katrina at sumilip sa kanyang bintana. At matanaw nga niya sa labas ang binatang si Dave na siyang kumakaway sa kanya ngayon. Napabuntong hininga naman si Katrina. Wala na nga rin siyang nagawa kundi ang lumabas para puntahan ang binata. Ano bang kailangan mo ha? Bungad niyang tanong nang malapitan nga niyang binata. Sabi niya hindi mo talaga ako matitiis. Nakaising sabi naman ni Dave kaya lalong sumama ang mukha ni Katrina dahil sa inis na kanyang nararamdaman. Bakit bang hilig-hilig mong pikunin ako? Singhal nga ni Katrina sa binata. Wala lang. Ang cute mo kasi kapag napipikon ka. Hirit naman ni Dave na siyang nagpatameme sa dalaga. Oh, huwag kang kiligin dyan ha. Pumasok ka na ng kotse. Kakainis talaga. Padabag na sabi na nga lamang ni Katrina. Palihim naman na natawa si Dave. Dahil tagumpay naman niyang napikon ang dalaga. Pumasok na nga rin sa driver's seat at pinaandar na nga niyang kotse. Saan mo ba ako dadalhin? Siguro pinabalak mo kung kidnappin mo. Tanong pa ni Katrina. Katrina, maaari bang tumahimik ka naman kahit sandali lang? Hindi ka ba napapagod kakasinghal sa akin ha? Huwag kang mag-alala dahil wala naman akong balak na masama sa'yo. Chill ka lang dyan. Pwede ka rin umidlip kung gusto mo dahil malayo pa naman tayo. Saad naman ni Dave sa dalaga. Nang mga sandaling yun ay umidlip na nga lamang si Katrina. Kahit nabubwisit ka sa akin, sinusunod mo pa rin ang mga sinasabi ko. Natatawang bulong pa nga ni Dave habang pasimpleng sinusulipan ang dalaga. Higit isang oras din ang lumipas bago tuluyang huminto ang kotse. Nandito na tayo. Wika nga ni Dave at tumingin sa dalaga. Subalit tulog pa rin si Katrina kaya naman hinayaan na nga lamang niya muna ito at pinagmasdan. Mukha kang anghel kapag tulog. Maganda ka rin sana kapag gising ka so palagi kang masungit. Natatawang bulong pa nga ni Dave habang ang atensyon niya ay nakatuon lamang sa dalaga. Ilang minuto pa nga ang lumipas bago nga nagising si Katrina. Teka, nandito na ba tayo? Kaganitong tanong. Kanina pa. Mahinahon na sagot naman ni Dave. Ha? Pero bakit hindi mo na ako ginising? Reklamo naman ni Katrina. Ayoko nga. Baka mamaya kapag ginising kita, singhalan mo na naman ako at sungitan. Pagrarasa naman ni Dave bago siya lumabas ng kotse. Lumabas naman din si Katrina at iginala ang tingin sa paligid. Sandali, sementeryo? Teka, anong ginagawa natin sa sementeryo? Takang tanong pa nga ni Katrina sa binata nang makita niya ang buong lugar sa kanilang pinuntahan. Ano bang ginagawa sa sementeryo? Malamang dinadalaw ang pumanaw. Pinuso pong sagot pa nga ni Dave na patuloy pa rin naglalakad papasok sa loob ng sementeryo. Pinuso pong mokong. Inis na bulong na nga lamang ni Katrina sa kanya niya sinundan ang binata. Ngunit muling namatawi ang pagtataka sa isip niya kung sino ang pinunta nila rito. Wala naman siyang maalala na may kamag-anak siyang doon inilibing. Kaya naisip nga niya malamang baka related kay Dave ang dinalaw nila. Sino bang dinadalaw natin? Nag-aalangan pang usisa nga ni Katrina sa binata. Subalit hindi siya sinagot nito. Sinundan na nga lamang ni Katrina ang binata hanggang sa huminto ito sa isang puntod at nagsindito ng kandila. Hi Poppy, kamusta ka na? Anyway, kasama ko na siya. Hindi ba nag-promise ako sa'yo na next time na dadalawin kita kasama ko ng original mong owner? Biglang pagkausap nga ni Dave sa puntod. Namutawi naman ang pagtataka sa mukha ni Katrina. Kaya napatingin siya sa binata ng waring puno ng pagtatanong ang kanyang mga mata. Sumulyap naman si Dave sa dalaga at bahagya siyang natawa. Hindi mo na ba siya naalala? Tanong nito sa dalaga. Papi nakakalungkot naman, hindi ka na naalala ng original mong amo. Bali muli ni Dave sa puntod. At ilang sandali nga lang, napaawang ang bibig ni Katrina nang mayroon nga siyang napagtanto. Teka, kung ganoon, nagalang ang sambit nga ni Katrina. Oo, siya nga yung papi na ibinigay mo sa akin ng mga bata pa lang tayo. Inalagaan ko siya yung mabuti hanggang sa lumaki siya. Hanggang sa namatay siya. Pero kahit
Ibinigay mo na siya sa akin noon. Ramdam kong hinahanap ka pa rin niya. Kaya naman nangako ko na dadalhin kita rito. Siguro naman miss mo na rin siya. Ngita niya nga ni Dave. Namutawi nga ang lungkot sa mukha ni Katrina sa kanyang mga narinig. Papi? Hi, kumusta? Sorry kung hindi na kita nadalaw noon na. Pero miss na kita. Usal nga ni Katrina sa puntod habang may malungkot na ngiti sa kanyang mga labi. Nang mga sandaling yun, ay tila ba nagkaroon ng panandaliang ceasefire sa pagitan ni Katrina at Dave dahil sa aso na ilalagaan nila noon. Hanggang sa gumabi na at naisipan na nga lamang nilang umuwi. Ilang linggo pa nga ang nagdaan, hindi pa rin nagbabago ang turing ni Katrina sa binata. Madalas niya pa rin itong sungitan, lalo na kapag sinusundan siya nito para bantayan. Ngunit may mga pagkakataon din napansin ang pagbabago kay Katrina, katulad ng pagiging mas madalas sa pagsusungit nito, pagka-crave ng mga kung ano-ano at madalas na pagiging mapili niya sa mga pagkain. Ma'am Katrina, ayos ka lang po ba? Biglang usisa nga ng yaya na si Belen kay Katrina habang magkasama silang kumakain sa isang mesa. Oo naman po, bakit niyo po natanong? Tugon naman ni Kat. Napatuloy lang ine-enjoy ang pagkain. Wala naman po, pero napapansin ko po kasi na parang naging mag-ana ka pang kumain ngayon na. Nitong mga nagdaang araw, mas madalas kang kumain. Samantalang dati takot kang kumain ng kumain dahil ayaw mo tumaba. Nakakapanibago lang po. Sagot naman ni Yaya Belen. Ninuya naman ang mabuti ni Kat ang pagkain na nasa bibig niya at uminom ng tubig bago siya nagsalita. Hindi niyo po ako masisisi, Yaya Belen. Masarap po kasi ang luto niyo eh. Hindi ko alam, basta gusto ko lang po kumain. Napangiti na nga lamang si Yaya Belen, kahit na may pagtataka pa rin sa kanyang itsura. Gayunman, hinayaan na nga lamang niya kumain ng dalaga. Siya nga po pala, hindi pa po ba nagpupunta si Dave dito? Maya-maya pa itanong ni Kat. Hindi pa po eh, bakit mo po pala siya hinahanap? Isa pa po Ma'am Katrina, baka hindi na po yung ganong dumalaw rito dahil mas madalas na po siyang sungitan ngayon kaysa noon. Sambit pa nga ni Yaya Belen. Napanguso na nga lamang si Katrina nang gumuhit ang pagka-guilty sa kanyang muka. Namimiss mo na ba siya? Hirit pa nga ni Yaya Belen habang makahulugan na tinitigan ang dalaga. Ha? Anong namimiss? Hindi po Bakit ko naman siya namimiss? Pagdedanay naman ni Kat. Pasimple na nga lamang nang umiti si Yaya Belen at hindi na umimik pa. Matapos kumain ni Katrina, namalagi na nga muna siya sa sala at nanood ng TV. Nakalipas ang ilang oras ay dumating si Dave na siyang napansin naman kaagad ng dalaga. Mabuti naman dumating ka na. Halika samahan mo ko. Kaagad na bungad nga ni Katrina sa binata nang tumayo siya. Ha? Samahan saan? Aalis ka ba? Tanong naman ni Dave. Hindi ba obvious? Kaya nga samahan mo ko eh. Pagsusuplada naman ni Katrina at nauna nang lumabas. Napailing-iling na nga si Dave at sinundan ng dalaga. Saan ba tayo pupunta? Usisa nga ni Dave noong nasa loob na sila ng kotse. Gusto ko kasing kumain ng lugaw. Sagot naman ni Kat. Kumunot naman ng noo kagad si Dave. Ano? Gusto mo lang kumain ng lugaw? Bakit kailangan pa natin umalis? Pwede ka namang magpaluto na lang sa mga katulong niyo Suwestyon ni Dave. Ayoko. Gusto ko yung nabibili lang sa street. Pwede bang huwag ka na lang mangialam at mag-drive ka na lang? Supladong asik pa nga ni Katrina sa binata. Wawa. Ginawa mo naman akong driver. Honest naman ni Dave pero nag-drive na nga lamang siya. Bakit bang sungit-sungit mo sa akin? Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Pero kung sungitan mo ako parang ang laki ng kasalanan ko sa'yo. Reklamo pa nga ni Dave habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kalsada. Huwag ka naman magreklamo dyan. Parang hindi ka pa sanay. Tugon naman ni Katrina. Hindi na nga nakaimik pa si Dave dahil ayaw na nga niyang makipagtalo pa sa dalaga. Kaya naman payapa na nga lamang siyang nag-drive patungo sa lugar na may nagtitinda ng lugaw. At nang makarating na nga sila, ay inihinto na nga niya ang kotse. Nandito na tayo, sabi ni Dave. At takmang lalabas na nga sana siya ng kotse nang bigla nga siyang matigilan
at napasulyap sa dalaga. Bakit ayaw mo pang lumabas? Gusto mo bang pagbuksan pa kita ng pinto ng kotse? Usisa nga niya sa dalaga. Bumuntong hininga naman si Katrina at napasandal sa kanyang inuupuan. Biglang nagbago ang isip ko. Ayoko na palang kumain ng lugaw. Ani nga ni Katrina, dahilan upang umawang ang bibig ni Dave. Ano? Pinag-drive mo ako hanggang dito tapos hindi ka naman pala kakain ng lugaw? Ano ba talaga itong ginagawa mo? Pinapahirapan mo ba ako, Kat? Hindi no. Kasalanan ko bang biglang ayaw ko na ng lugaw? Iba na yung gusto kong kainin. Sa grocery store na lang tayo pumunta. Gusto kong kumain ng marshmallow. Dagdag pang usal ni Kat. Isang malalim na buntong hininga na nga lamang ang pinakawala ni Dave. Naani mo'y pilit niya pang hinahabaan ng pasensya para sa dalaga. Ibang klase ka talaga. Para kang buntis na naglilihi. Pabulong na reklamo ni Dave bago niya muling pinaandar ang sasakyan. Bahagyang natigilan naman si Katrina at napalunok ng marinig na yun. Matapos ang ilang oras, umuwi na nga sila dala ng sandamakmak na marshmallow. Bakit ang daming marshmallow? Takang tanong naman ni Yaya Belen nang salubungin niya ang dalawa sa sala. Ewan ko rin po ba? Kanina ang sabi niya gusto niya kumain ng lugaw pero nung nandoon na kami biglang nagbago ang isip niya at marshmallow naman ang gusto niyang kainin ngayon. Sumbong nga ni Dave. Nang pabagsak nga siyang naupo sa single sofa. Kunot noon naman nilang pinagmasdan ang dalaga na ngayon. Nakaupo at nanonood nga ng TV habang enjoy nitong kinakain ng maraming marshmallow. Kung hindi lang kita kilala, Ma'am Katrina, baka inisip ko ng buntis ka. Biglang komento ni Yaya Belen sa dalaga. Napunta naman ang atensyon ni Katrina sa kanyang yaya. Bakit ba iniisip ninyong buntis ako? Hindi ba pwedeng gusto ko lang talagang kumain ng marshmallow? Sikmat naman ni Katrina. Anong nangyayari dito? Anak, okay ka lang ba? Biglang pagdating naman ni Marvin na siyang ama ni Katrina. Daddy! Bulala sa ni Katrina at napatayo. Bakit ang daming marshmallow? Kunot noong tanong naman ni Marvin nang mapansin nga niyang sandamakbak na marshmallow sa sala. Binili ko po, Daddy. Biglang gusto ko po kasing kumain ng marshmallow ngayon eh. Gusto niyo po ba? Parang batang tugon naman ni Katrina sa kanyang ama. Lalo ngang mamutawi ang pagtataka sa itsura ni Marvin habang pinagmamasdan ng mga marshmallow at ang kanyang anak. Anak, buntis ka ba? Biglang tanong nito na siyang nagpamulagat nga kay Katrina. Po? Pati ba naman po kayo, Dad? Bakit iniisip niyo lahat na buntis ako? Ay, nako naman. Pagmamaktol naman ni Katrina at padabog na umupo sa sofa. Hindi naman sa ganun, anak. Naalala ko kasi na ganyan din ang mami mo noon nung ipinagbubuntis ka niya. Saad niya ng ama ni Katrina. Pero imposible namang mabubuntis ka dahil wala ka namang boyfriend, hindi ba? Pag-iintriga naman ni Marvin sa kanyang anak. Bahagyang natigilan si Katrina at napalunok. Nagkatinginan silang dalawa ni Dave, ngunit mabilis din naman silang nag-iwas ng tingin sa isa't isa. Opo, Daddy. Kaya imposible naman pumabuntis ako, diba? Utal na sagot na nga lamang ni Katrina. Na tila ba, hindi sigurado. Bumuntong hininga naman ang kanyang ama na animoy hindi kumbinsido at para bang may pagdududa pa ito sa kanyang anak. Pero sa huli hindi na nga lamang din ito nagsalita pa. Kinabukasan, umalis si Katrina at nagtungo sa bahay ng kanyang kaibigan na si Rowena, kung saan nagpunta rin doon si Bea matapos ngang sabihin ni Katrina ang iniisip niya patungkol sa ilang mga pagbabago sa kanyang sarili. Nagpabili rin siya ng pregnancy test upang subukan dahil ayaw niyang alisin ang posibilidad na yun dahil hindi pa nga rin maalis sa isip ni Katrina na baka nga may nangyari talaga sa kanila ni Dave at baka nagkaroon pa nga yun ng bunga. Kat, ano? Kamusta ka riyan? Ayos ka lang ba? Nag-aalala lang ang tanong ni Rowena sa kanyang kaibigan habang nasa labas silang dalawa ni Bea ng banyo at inaabangan ang paglabas ni Katrina. Hindi nga nagtagal lumabas na nga rin si Katrina ngunit walang reaksyon na mababakas sa mukha nito. Oh, anong resulta? Mausisang tanong naman ni Bea.
Dahan-dahan namang ibinigay ni Katrina sa kanyang mga kaibigan ang hawak nga niyang pregnancy test na siyang kaagad namang tinignan ng dalawa. Nagkatinginan nga sina Bea at Rowena at sabay na napabuntong hininga matapos nilang makita ang dalawang pulang guhit sa pregnancy test na ginamit ni Katrina. So confirmed ng buntis ka. Anong balak mo ngayon? Tanong ni Rowena kay Katrina. Nagtungo naman silang tatlo sa sala at doon nga inaupo. Ewan ko, pero ayoko pang maging ina. Walang emosyon na sagot naman ni Katrina. Pero wala ka nang magagawa pa dahil isa ka na ring ina ngayon. Saad naman ni Bea. Hindi pwede. Ayoko pang maging ina at magkaroon ng anak. Natatakot ako na baka maranasan niya yung naranasan ko dati dahil hindi buo ang pamilya namin. Giit pa nga ni Katrina. Kung gano'n, anong gagawin mo? Usisa naman ni Bea. Sasabihin ko kay Dave na buntis ako pero hihintayin ko lang ng mga anak ako pagkatapos ibibigay ko sa kanya ang bata. Sagot naman ni Katrina. Sigurado ka ba dyan? Paniniguro naman ni Rowena. Paano kapag hindi siya pumayag? Tanong naman ni Bea. Sigurado na ako at wala na siyang magagawa pa kundi ang pumayag. Seryosong tugon naman ni Katrina. Ilang araw pa ng madalas na pagkikita at pagsasama ni na Dave at Katrina. Hindi pa rin makaharap ng tamang tiyempo si Kat para sabihin kay Dave na buntis siya. Himala nakakapanibago parang nitong mga nakaraang araw hindi mo na ako sinisigawan o sinusungitan. Para kang isang binibining mahinhin. Natatawang komento naman ni Dave habang nasa biyahe sila para ihatid si Katrina sa bahay nila matapos nga nilang mamasyal kung saan si Katrina ang nagyaya para sana sabihin na kay Dave ang tungkol sa pagbubuntis niya. Ngunit hindi rin naman niya ito nasabi. Yung totoo, ang nakain mo't bigla yatang nagibang ihip ng hangin ha. Pangulit ni Dave, subalit na natiling tahimik lamang si Katrina at walang reaksyon. Siguro na-realize mo na dapat hindi mo sinusungitan ng isang gwapong katulad ko, no? Biro pa nga ni Dave. Dave, buntis ako. Walang ano-ano ipag-amin nga ni Katrina. Dahilan upang biglaang magpreno nga si Dave dahil sakto rin ang pagkulay pula ng stoplight. Ano sabi mo? Tanong ni Dave sa dalaga ng lingunin niya ito. Buntis ako. Kaagad ni sagot naman ni Katrina. May nangyari talaga sa atin ng gabing yon. Hindi mo lang kinuha ang pagkababae ko at binuntis mo pa ako. Dagdag pa nga ni Katrina. Nabakas ang pait sa tono ng kanyang boses. Nagsisisi ka ba? Mahinang tanong naman ni Dave sa dalaga. Oo. Mabilis na sagot ni Katrina na siyang nagdulot ng lungkot sa mukha ni Dave. Nagsisisi talaga ako. Kung maibabalik ko lang ang nakaraan, hindi na muna sana ako umuwi ng gabing yun para hindi nangyari ang sa atin. Hindi sana ako buntis ngayon. Malamig na sabi pa nga niya. Anong balak mo? Gusto mong ipalaglag ang bata? Dahil hindi mo matanggap? Ganun na ba kaayaw sa akin? Sunod-sunod pa na tanong ni Dave. Nahalata sa boses ang pait at sakit. Ayoko magkaanak. Ayoko pang maging ina. Hindi pa ako handa. Katrina, naririnig mo ba ang mga sinasabi mo? Anak mo rin siya, pero gusto mong lumayo kami? Hindi makapaniwalang reaksyon naman ni Dave. Humugot naman ng isang malalim na buntong hininga si Dave. Ano bang gusto mong gawin ko? Bakit mo ginagawa to? Ano bang mali sa akin? Bakit ba palagi mo nalang pinaparamdam na hindi ako karapat-dapat para sa'yo? Dahil sa mga sinabi ni Dave, lumingon sa kanya si Katrina. Ano ba yung mga sinasabi mo? Wala pa rin emosyon sa boses na tanong nga ni Katrina. Katrina, sapat na bang dahilan na mahal kita para hayaan mong magstay ako sa'yo? Mahal kita. Hindi mo ba naiintindihan yun, ha? Ano sa tingin mo ang nararamdaman ko ngayon dahil sa mga sinabi mo? Hindi na napigilan pa ni Dave ang nag-uumapaw nga niyang emosyon. Nagpapatawa ka ba? Mahal mo ko? Kaya ba sinadya mong may mangyari sa atin para hindi ako makatakas sa'yo? Bakit? Sa tingin mo ba, kapag may nangyari sa atin na masusuklian ko ang nararamdaman mo? Hindi makapaniwalang sikmat naman ni Kat na medyo nagtaas na nga rin ang boses. Katrina, hindi ko sinadya yung nangyari sa atin at alam ko lang. Pareho nating ginusto yung nangyari. Ang akala ko noon mahal mo rin ako, pero ganun ba katigas talaga ang puso mo para hindi ka man lang mahulog sa akin ng mga panahong nagkakasama tayo? Hindi na nga lamang nakasagot pa ang babae.
Nang biglang higitin nga siya ni Dave at siniil ng halik. Hindi nakapagsalita sa Katrina at tumalis na nga lamang. Natulala naman si Dave sa nangyari hanggang sa sunod-sunod ang pagtunog ng busina mula sa mga kotse na nakasunod sa kanya. Tapos na pala ang pagkulay pula ng stoplight at kaagad na pinaandar ni Dave ang kotse. At ipinarada sa kabumaba para habulin si Katrina, subalit hindi niya ito nakita. Napasabunot na nga lamang siya sa kanyang buhok habang sumisigaw at tumatangis. Pinagtitinginan na nga siya ng mga tao. Lumipas ang mga araw, oras, linggo at buwan. Ginawa ni Dave ang lahat ng kanyang makakaya para sayuin si Katrina at para mabago ang isip nito. Pero hindi pa rin niya alam ang sagot. Anak, sabi sa akin ni Yaya Belen, hindi ka pa kumakain simula pa kahapon. May nauusal nga ni Marvin sa kanyang anak na siyang nakahiga na nga rin sa hospital bed. Wala po akong gana. Matamlay na sagot naman ni Katrina habang sa ibang direksyon nakatuon ang kanyang atensyon. Sunod namang pumasok si Yaya Belen at sinubukan din niyang kumbinsihin si Katrina na kumain subalit hindi nila inaasahan ang biglang paghagulgol nito. Bakit ganun? Ako mismo nagdesisyon na lumayo siya kasama ang anak namin pero bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit ang sakit-sakit? Saad nga ni Katrina. Nagkatinginan naman sina Yaya Belen at Marvin. Ngunit maski sila ay hindi rin alam kung ano ang sasabihin kaya hinayaan na nga lamang muna nila ang dalaga na ilabas ang nararamdaman nito. Ako ang may gustong ilayo si Dave sa anak namin. Pero hindi ko akalain na ganito pala kasakit kapag nangyari yun. Nung ipinanganak ko siya, doon ko naramdaman ang saya. Lalo na nung nasilayan ko siya. Pero ang sakit-sakit dahil alam kong hindi ko na siya ulit makikita pa. Daddy, sorry. Sorry kung ganito ako. Sorry kung sobra akong naapektuhan sa nangyari sa inyo ni Mommy. Pero hindi ko na alam kung anong gagawin ko ngayon dahil pinagtabuyan ko na ang lalaking mahal ko kasama ang anak namin. Paano pa ako mabubuhay ngayon? Sambit ni Katrina. Anak, basta lagi mo lang tatandaan na lagi kami nandito para sa'yo. Ilang araw na napuno ng lungkot ang buhay ni Katrina ni hindi na nga niya magawang kumain pa. Na siyang dahilan ng pagbagsak ng kalusugan niya. Miss na nga niya si Dave, pati ang anak nilang si Kyle. Ngunit wala siyang nagawa. Ngayon ay nagsisisi nga siya sa naging desisyon niya. Sa kabila ng lahat, nandyan ang mga kaibigan niya na hindi siya inayaan at iniwan. Sila rin ang may alam at nakaka-witness kung gaano nasasaktan si Katrina sa tuwing naaalala niya ang kanyang anak, pati na rin si Dave. Wala ka bang balak na aminin kay Dave kung ano ba talagang nararamdaman mo? Tanong ni Rowena kay Katrina. Hindi ko alam kung dapat ko pa bang sabihin sa kanya. Pinagtabuyan ko na siya, pati na rin ang anak namin. Malungkot na boses pa nga na saad ni Kat. Katrina, hanggang kailan mo titiisin yan? Ikaw na rin ang nagsabi na masakit para sa'yo na mawalay sa'yo ang anak mo, na hindi mo kayang mabuhay kapag wala silang dalawa. Bakit hindi mo subukan puntahan si Dave at ipaliwanag mo sa kanyang lahat? At subukan mo na mag-take ng risk. Paniguradong maintindihan ka niya. Seryosong payo naman ni Bea sa kanyang kaibigan. Tama si Bea, Katrina. Wala namang mawawala kung susubukan mo eh. Isa pa, alam naming mahal ka ni Dave. Kaya sure ako natatanggapin ka niya. Kaya kung ako sa'yo, lakas loob akong pupunta sa kanya para aminin kung ano ba talagang nararamdaman ko. Payo naman sa kanya ni Rowena. Hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Natatakot akong masaktan. Umiiyak na sambit ni Katrina. Kaya naman niyakap siyang pareho ng kanyang mga kaibigan para damayan. Matapos ng pag-isipang mabuti ni Katrina ang mga payo sa kanya ng mga kaibigan niya, nakabuo na nga rin siya ng desisyon. Nag-ipon siya ng lakas ng loob upang puntahan si Dave para nga kausapin. Ngayon ay nasa labas nga siya ng gate at ilang minuto na nga siyang nakatayo roon. Nagdadalawang isip kung pipindutin niya ba ang doorbell o hindi. Ngunit sa huli pinindot nga niya yun at doon may napuno na nga ng kaba ang dibdib. Lalo na nang bumukas ang gate at nakita niya ang lalaking mahal niya. Dave, bigkas niya sa pangalan nito na puno ng pangungulila. Ilang linggo na nga rin silang hindi nagkikita kaya miss na nga niya ito. Hindi na nga napigilan pa ni Katrina
ang kanyang sarili at niyakap na nga niya ito. Laking gulat naman ni Dave sa ginawa nito kaya naman hindi na nga rin nagtagal ay kumalas si Katrina sa yakap. Anong ginagawa mo rito? Kalmado ang boses na tanong nga ni Dave sa dalaga. Baka sa reaksyon niya na hindi niya inaasahan ang pagdating nito. Dave, gusto ko lang humingi ng tawad sa lahat ng mga nasabi ko sa iyo noon. Siguro nga nasabi kong ayokong maging ina dahil hindi pa ako handa. Kaya ipinagtabuyan ko kayong dalawa ng anak natin. Pero Dave, nung nanganak ako doon ko na-realize na masakit pala mawalan ng anak. Sobrang hirap ng pinagdaanan ko noong ipinanganak ko ang anak natin pero nung nakita ko siya, napawi lahat ng sakit. Pero nung inilalayo na siya sa akin, doon ko naalala na itinaboy ko rin siya. Sobrang sakit. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ng mga araw na hindi ko man lang nakasamang at nakita ang anak ko. Pero alam kong wala akong dapat nasisihin, kundi ang sarili ko. Dapat ako mismo ang nagtaboy sa inyo palayo. Nung nawala kayo, doon ko lang mas napagtanto kung gaano kayo kahalaga sa buhay ko. Doon ko napagtanto na sobrang mahal pala talaga kita, Dave. Naging duwag lang ako noong inilihim ko ang nararamdaman ko. Mahabang pag-amin nga ni Katrina at nagsimula na nga rin pumatak ang mga luha niya. Totoo ba yung sinabi mo? Noon ka pa may nararamdaman para sa akin? Hindi makapaniwalang tanong nga ni Dave. Tumango naman si Katrina habang patuloy niyang pinapahiran ang basa nga niyang pisngi gamit ang mga palad niya. Sorry kung inililihim ko yung feelings ko sa'yo. Sorry kung hindi ko inamin. Ani ni Kat. Pero bakit may nilihim? Curious naman na tanong ni Dave. Dahil natakot ako. Natakot akong mangyari sa akin yung nangyari kay Daddy. Sagot ni Katrina. Anong ibig mong sabihin? Nagugulahan pang tanong ni Dave. Simula nung iniwan kami ni Mommy para sa ibang lalaki, nasaksihan ko kung paano naging miserable ang buhay ni Daddy. Nakita ko kung paano siya nasaktan ng husto dahil kay Mommy at ayokong maranasan yon. Ayoko magmahal ng isang taong sa huli, iiwan at sasaktan lang din naman pala ako. Kaya kahit na mahal kita, sinubukan kong huwag ipahalata, sa halip ay pinagtabuyan kita palayo. At ang pinagsisisihan ko pa ay kasama pa ang anak ko. Umiiyak nga na sambit ni Katrina. Napabuntong hininga na nga lamang si Dave at niyakap si Katrina. Kung ganun, inilihim mo yung feelings mo sa akin dahil sa tingin mo, sasaktan at iiwan lang kita? Katulad ng ginawa ng mommy mo sa daddy mo? Paniniguro nga ni Dave. I'm sorry, Dave. I'm sorry. Yun na nga lamang ang tanging nasabi ni Kat habang lumuluha, habang yakap-yakap naman siya ni Dave sa dibdib niya. Kat, alam ko yung nararamdaman mo. Naiintindihan kita. Pero pinapangako ko sa'yo na hindi ko ipaparanas sa'yo yung ginawa ng mommy mo sa daddy mo. Dahil alam ko rin, ang pakiramdam na yon, iniwan din ng mommy ko si daddy noon. At nakita ko rin kung gaano nasaktan si daddy. Pareho tayo ng sitwasyon pagdating sa mga magulang natin kaya nasabi ko noon, kapag nagkaroon ako ng pagkakataon na mahalin ka, hindi ko gagawin yung ginawa ni mommy. Katrina, hindi mo kailangan mag-alala o matakot. Dahil ako to, yung kababata mo, yung first love mo. Pinapangako ko sa'yo na mamahalin kita at hindi kita iiwan. Mahal na mahal kita, Kat. Sad nga ni Dave. Lalo namang napaluha si Katrina sa kanyang mga narinig. Ngunit kahit ganoon hindi pa rin lubusang o naaalis ang takot ni Katrina. Subalit kilala niya si Dave. Malaki ang tiwala niya. Natuto pa dito sa pangako nito sa kanya na hindi siya nito iiwan at sasaktan. Hindi katulad ng ginawa ng kanilang mga ina sa kanilang mga ama. Napangiti naman si Dave dahil sa tuwang nararamdaman. Hindi niya akalain na darating ang ganong pagkakataon na aamin sa kanyang babaeng pinakamamahal niya noon pa man. Ngayon ay may pagkakataon na nga siyang matupad. Ang matagal na nga niyang hinihiling, ang magkaroon ng isang buong pamilya. Lumipas pa nga ang mga araw, sinikap nga ni Katrina na bumawi nga sa kanyang mag-ama. Madalas siyang magstay sa bahay na Dave para makasama ang kanilang anak. Minsan, hirap pa rin siya sa pagiging ina ngunit laking pasasalamat naman niya dahil nandyan si Dave na nagiging katuwang niya sa lahat at siyang gumagabay sa kanya sa pag-aalaga sa kanilang anak na si Kylie.
Anak, tahan na please. Ano bang gusto mo? Mahinahon ngunit mangiyak-ngiyak pang pagalo ni Katrina sa kanyang anak na umiiyak habang karga nito. Ano nangyari? Bakit umiiyak si baby? Kaagad naman natanong nga ni Dave nang dumating siya at nilapitan niya ang kanyang mag-ina. Mabuti naman at dumating ka na, Dave. Hindi ko kasi alam kung anong gagawin ko eh. Bigla na lang siyang umiyak ng umiyak at ayaw niyang tumahan. Sumbong naman ni Katrina. Akin na si baby. Kinuha nga ni Dave ang baby mula kay Katrina. Bakit ganun? Bakit nang kinarga mo siya, tumahan siya? Sumbong naman ni Katrina. Marahan namang natawa si Dave sa naging reaksyon ni Katrina. Nasanay lang talaga siyang karga-karga ko siya. Pwede rin na namiss niya ako kaagad. Pagpapaliwanag ni Dave. Baka nga namiss ka niya. Samantalang ako hindi ko man lang siya magawang mapatahan. Wala talaga akong kwentang ina. Malungkot ang boses. Nasaad pa nga ni Katrina. Huwag mo ang sisihin yan. Hindi totoo yan. Balang araw masasanay rin sa'yo ang baby. Baka nga sa susunod sa'yo na nga lang magparga palagi. Pag-comfort pa nga ni Dave kay Katrina. Sana nga. Gusto ko namang maramdaman kung paano maging isang mabuting ina sa anak natin. Nakangusong-usal nga ni Katrina. Nabatid pa rin sa tono ng boses niya ang lungkot. Siya nga pala. Saan ka ba nang galing? Napapansin ko nitong mga nagdaang araw ay madalas kang umaalis pero hindi mo naman sinasabi kung saan ka nagpupunta. Siguro nang bababae ka, no? Panghihinala pa nga ni Katrina kay Dave. Hindi Of course not, may inasikaso lang talaga ako. Mabilis na depensa naman ni Dave sa kanyang sarili. Ikaw lang naman ang mahal ko. Bakit pa ako nang bababae? Kayo ni Kylie. Kayo lang ang pinakamahalagang babae sa buhay ko. Sad pa ni Dave na siyang nagbigay ng kilig kay Katrina na siya ring palihim na napangiti matapos marinig ang sinabi ng lalaking mahal niya. Ha? Nakatulog na siya kaagad? Medyo gulat naman napansin ni Katrina sa kanilang anak na siyang nakatulog sa bisig ni Dave. Oo, madalas kapag iyak siya ng iyak, ibig sabihin inaantok na siya. Gusto na niyang matulog, kaya kailangan mo lang siyang patulugin. Ihele sa braso mo bago mo siya ihiga sa crib. Ang cute talaga ni Kylie. Alam mo ba, Dave? Noon pa man pangarap ko na talaga na magkaroon ng isang buo at masayang pamilya. Pero yun nga, matapos kaming iwan ni Mommy na wala na rin sa isip ko ang pangarap ko na yun. At nabalot ako ng takot. Pero hindi ko akalain na ikaw pala ang tutupad ng pangarap ko na yun at magpapawala ng takot ko. Nakaiting sambit nga ni Katrina kay Dave. Napangiti naman si Dave. Inihiga niya muna ang kanilang anak sa crib bago nga niya hinarap si Katrina. Pero hindi pa naman tayo isang ganap na pamilya eh. Wika nga niya. Ha? Ano ibig mong sabihin? Takang tanong ni Katrina. Wala. Anyway, kumain ka na ba? Pag-iibang ni Dave sa usapan. Hindi pa. Hininay kasi kita eh. Ganun ba? Halika, kumain na muna tayo. Siya nga pala, busy ka ba sa Saturday? Maya-maya itanong nga ni Dave sa kanya. Hindi naman, bakit mo na itanong? Yayayain sana kitang lumabas. Kung okay lang sa'yo. Tumungutang naman si Katrina. Oo naman, ayos lang sa akin. Napangiti nga si Dave sa tuwa ng pumayag si Katrina. Kaya masaya nilang pinagsaluhan ang pagkain nila ng mga oras na yun. Hanggang sa dumating na nga ang araw na lalabas silang dalawa. Habang nag-aayos nga si Katrina sa kanyang sarili, sa loob ng kanyang silid hindi niya maiwasan ng mapangiti habang iniisip na maayos na silang dalawa ngayon ng lalaking mahal niya. Ilang oras pa ay lumabas na nga siya ng kwarto at sakto naman ang pagdating ni Dave upang sunduin si Katrina. Lumawak ang ngiti ni Katrina nang makita niya ang lalaki, kaya naman excited siyang bumaba ng hagdan kung saan sinalubong naman siya ni Dave. Subalit sa kasamaang palad na malinang tabak sikat sa hagdan kung kaya't pareho silang nawala ng balanse dahilan para gumulong sila sa pababa. Dahil sa pangyayaring yun parehas silang natawa habang bumabangon mula sa tiles na sahig at doon napansin nga ni Kat ang isang maliit na box na siyang nahulog mula sa bulsa ng suot nga ni Dave. Ano to? Mausisang tanong nga ni Kat. Nang damputin nga niya yun mula sa sahig. Automatic mo naman na nanlaki ang mga mata ni Dave
nang makita niyang hawak niya ito ni Katrina. "Katrina, wag!" Pigil pa nga niya, subalit huli na dahil tuluyan na nga itong nabuksan ng dalaga. "Singsing?" Usal nga ni Katrina nang makita nga niyang loob nun. "Teka, balak mo na bang mag-propose sa akin?" Baling naman niya kay Dave. Namula naman ang buong mukha ni Dave. Ibinaling sa ibang direksyon ang kanyang paningin. "Dave, magpo-propose ka na ba sa akin?" Muling tanong pa nga ni Katrina sa binata nang lapitan nga nito. Marahan namang napatingin si Dave sa dalagat na payuko. "Ang malas naman. Ang tagal kong pinaghandaan yung date natin pero mapapaaga yata ang pagpo-propose ko." Reklamang pabulong naman ni Dave. "Ano ka ba? Ayos lang yan, no?" Nakakatawa mang isipin pero kakaiba, hindi ba? Natatawang usal naman ni Kat. "O heto, isuot mo na sa akin yung singsing. Feeling ko bagay yan sa daliri ko." Sambit pa nga ni Katrina nang ibigay niya ang maliit na box kay Dave. "Anong ibig mong sabihin?" Utal na tanong pa nga ni Dave sa dalaga. "Hay, ang slow mo naman eh. Ibig sabihin pumapayag ako magpakasal sa'yo. Kaya isuot mo na yung singsing sa daliri ko." Natatawa namang bulyaw ni Kat. "Bilis na, Dave. Isuot mo na nga yan sa daliri ko. Hindi na ako makapaghintay, oh." Nainip pang pilit ni Kat. Hindi na nga magkandamayaw si Dave sa pagsuot nga ng singsing sa daliri ni Kat dahil tila ba hindi pa nga siya makapaniwala sa nangyari. Maluha-luha rin siya sa tuwa ng tuluyan na nga niyang maisuot ang singsing kay Katrina. "Ang ganda, bagay na bagay sa akin." Malawak nga ngiting sabi ni Kat habang pinagmamasdan niya ang singsing sa kanyang palasingsingan. "Sandali, totoo bang nangyayari to? Talaga bang pumapayag kang magpakasal sa akin?" Hindi makapaniwalang tanong pa ni Dave. "Oo nga, bakit parang hindi ka makapaniwala niyan? Hindi mo alam pero matagal ko na rin tong hinihintay, no?" Medyo natatawang sagot naman ni Katrina. Dahil nga sa labis na tuwa, hindi na nga napigilan pa ni Dave ang nagumapaw niyang saya. Kaya naman, niyakap nga niya sa bewang si Kat. Binuhat siya sa katuwang-tuwa na umikot. Ang mga puso nila tila ba nagsasayaw sa labis na kasiyahan. Makalipas nga ilang buwan, tuluyan na ngang ikinasal sina Dave at Katrina. Hindi pa rin ako makapaniwala. Naantong tayo sa ganito. Parang dati lang palagi kitang sinisigawan tsaka sinusungitan at para tayong asot at pusa. Pero nung dumating sa buhay natin si Kylie, doon ko naramdaman na gusto kong bumuo ng pamilya kasama ka. At ngayon nangyari na. Magkasama na tayo sa isang bubong kasama ng anak nating si Kylie. Nakangiting sambit nga ni Kat habang nakahiga sila at magkayakap ni Dave sa kama. Noon pa man, nangangarap na talaga akong magkaroon ng isang buong pamilya. At sa hindi malamang dahilan wala akong ibang makitang babae na makakasama ko buong buhay maliban sa'yo. Kahit ilang beses mo na akong ipinagtulakan, sinasabi pa rin ng puso at isip ko na ikaw lang ang babaeng para sa akin. Na ikaw lang ang babaeng dapat kong maging asawa at maging nanay ng mga anak ko. Salamat kasi pumayag ka matupad ang pangarap kong yun. Emosyonal na saad naman ni Dave. Ako nga ang dapat magpasalamat eh. Kasi kahit na pinagtabuyan kita palayo, tinanggap mo pa rin ako at minahal mo pa rin ako. Usal naman ni Katrina. Siyempre ikaw yan eh. Mahal na mahal kita. Ani nga ni Dave sa kahilag ka ng mga labi ng kanyang asawa. Makalipas lamang ang ilang taon, biniyayaan nga muli sila. And this time, nagulat nga sila dahil nagkaanak nga sila ng quadruplets. Wala na nga masasaya pa dahil isa na nga talaga silang ganap na one big happy family. At sobrang kontento na nga sila at wala nang nangihiling pa. Marahil ay natatakot tayong sumubok ng mga bagay dahil takot tayo sa pwedeng mangyari. Pagdating ng araw, karamihan ay takot tumibig dahil hindi sila handa sa sakit na pwede nilang maramdaman at maranasan. Iba't ibang dahilan kung bakit tayo natatakot na magmahal. Ngunit isang pag-ibig sa pinakamagandang karanasan na pwede mo maramdaman. Walang masama kung susubok ka dahil hindi mo alam na baka yung taong tingin mo ay sasaktan at iwan ka ay ang taong nakatadhana na pala na magmamahal sa'yo higit pa sa inaasahan mo. At dito na nga pa nagtatapos ang kwentong pagmamahalan
nina Katrina at Dave. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Jessica Vargas, Rose Martinito, Gloria Escobar, Tuan Hao Chua, Renely Solo, Valmoria Masendric, Grace Cubar, Ellen Magbitang, Merly Lazaraga, Miriam, Lourdes Bardeloza, Algario Bernard, Evan, Saludario Yaon, Susan Upaga Evangeline, Imelda Forteza, Eli Evangelista Anderson, Lourdes, Lily Roda Barcial, Beth Sardina, Berry, Rosemary Vasquez, Rosemary de la Cruz, Renato, Corala Drera, LV Candonton, Naomi Fernandez, Presbyteros Rose Ostonalitos, Cope Mobile, Gio Cadtech, Mommy Minda, Charlie, Helen Murillo, Elsie Prudenciano, Teresita Schmid, McKinley, Marilu, Merlilyn, Lynn Lee, Rosemary Corpus, Naitan, Canada, Suzuki Malate, Presbyteros, Froilan Villaraza, Joyce Perez, Jerry Ramos, Evangeline Zamora, Kenneth, Daisy David, Perlita Sarmiento, Elvie Candontol, Lizelle, LV, Rosa Alcala, Geraldine Ruby, Corazon Riera, Arlene Ferrer, Dalia, Vida Dichosa, Imelda, Emily Borak, at shoutout rin po sa lahat ng walang sawang sumusubaybay